Hi everybody! Welcome back sa aking channel! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang purpose talaga ng vlog na to ay ang i-feature yung products na to para sa ating kilay. Isa sa pinaka nagpapatagal sa akin na morning routine ko is yung pagkikilay every morning bago ako mag-start of my day. So ngayon, nakita natin yung pangkilay na to at ang chismis ay satisfied yung mga nauna nang gumamit nito guys. Kaya naman, susubukan natin siya. So obviously, this is the Lake Rain Eyebrow and Eyelashes Tint Dye. And marami silang variant actually na makikita nyo sa shop. Nandyan yung link sa description box, guys. Inilagay ko na lang dyan yung store kung saan ko siya nabili. Mas pinili ko nga pala yung cruelty-free kasi medyo pro ako sa mga organic products. So, yung kilay ko is medyo talagang dark. Obviously, dark na dark yung hair ko. May kulay lang yung part na to na medyo brown. Kaya, ang pinili kong shades is brown and chestnut. Normally, yung pencil na pinangkukulay ko sa kilay ko every morning is shade na chestnut. Hindi ko gagamitin guys yung brown, yung chestnut ang gagamitin natin. Kasi as per review, pagkatapos i-apply yung brown shade, medyo nagla-light siya afterwards sa kilay. Obviously, nakikita niyo naman kung anong status ng kilay ng lola ninyo. Medyo kalbo yung ilalim na part ng kilay ko. Sadyang ganyan siya. Nagkakaroon lang yan ng mga kalat-kalat na hair pero very minimal. Naturally, kalbo talaga yung bandang ibaba na yan ng kilay ko. And hindi din masyadong extended yung kilay ko going this part. Tubo-tubo lang siya dito pababa. Ganon yung natural na shape at tubo ng kilay ko. So, mag-drawing muna tayo sa kilay ko gamit yung pencil na to. Ito yung everyday na ginagamit ko para malagyan natin siya ng pattern para hindi rin tayong mahirapan sa paghagod ng ating tint dye. So, nalagyan na natin ng pattern or outer lines yung kilay ko. Ganyan yung usual na pagkikilay na ginagawa ko every morning. And yan din yung gusto kong maging outcome after kong gamitin itong ating tint dye. The product has only 2 ingredients which are these two. So, ito yung cream and ito yung pinaka-dye. Ang sabi dito guys sa instruction, i-test mo na siya at least 48 hours before each time the product is used. Pero according dun sa mga napanood ko, tinest lang nila yung product for like few or several minutes bago talaga nila nilagay sa kilay nila. And mukhang yun yung gagayahin ko. Kasi yung skin ko, hindi naman talaga siya sobrang sensitive. Madali lang din siyang mag-react sa mga products kapag meron siyang hindi magandang reaction. And nakalagay din pala dito na mag-apply muna nung cream, which is this one, sa paligid ng eyebrows natin bago talaga officially na ilagay yung dye. So, sundin natin yung instruction na yon, lagyan natin ng cream na to yung paligid ng brows natin para maproteksyonan siya. So, natapos ko nang lagyan ng cream yung paligid ng kilay ko and ngayon magtitimpla muna tayo guys ng pang-patch test natin. Sabihin sa instruction, 1:1 ratio lang daw yung paggamit sa dye na to. So, ganito ka konti yung gagamitin natin for the patch test. Kung gaano kadami yung ginamit nating tint dye, gano'n din kadami yung kukunin natin cream. So, halu-haluin lang natin guys para equally mag-mix yung cream and yung mismong dye. Sa tingin ko, yung 1:1 ratio, ang magiging outcome is hindi ganun ka-dark. So, malalaman natin yun after natin mag-patch test. Ngayon, kapag hindi ko nagustuhan yung kulay nito sa balat ko, gagawin kong siguro 0.5:1 yung ratio. Mas kukontian ko yung cream and mas dadamihan ko yung pang-dye. Dahil gusto ko na medyo dark yung magiging outcome nito sa kilay ko. So, nagawa ko na yung patch testing, guys. And yung 1:1 ratio ay hindi ako masyadong satisfied. So, ipapakita ko sa inyo yung outcome nun. Sa legs ako nag-patch test kasi yun yung part ng katawan ko na hindi masyadong kita and hindi ko masyadong in-expose. Para kahit hindi matanggal yung testing o yung patch test is okay lang. So, ayan siya guys. Ito yung patch test na ginawa ko. So, ngayon, itatry ko naman yung 0.5:1 ratio. So, ito na yung 0.5:1 ratio na minix natin and ipapatch test na natin siya.
medyo hindi na ako natuwa sa outcome. So, inulit kong ipahid yung 1:1 ratio, which is this one. After that, yung 0.5:1 ratio, which is this one. And para medyo matesting ko din kung anong magiging outcome kapag puro yung ginawa ko, nag-patch test na din ako, which is this one. Tingnan natin yung outcome after a while. Kasi mukhang kailangang ibabad mo muna siya for a while bago mo talaga malaman yung outcome niya kung tumalab siya sa balat mo or hindi. So, after ng few patch tests na ginawa natin sa balat ko, I therefore conclude na gagamitin ko yung tint dye ng puro at hindi ko lalagyan ng cream sa pag-apply sa kilay ko. I realized na gusto ko ng medyo dark yung outcome niya sa skin ko, kaya ito yung outcome na gusto kong ma-achieve. So, uumpisahan ko na siya guys na gawin sa kilay ko in a separate salamin. Hindi ko na siya ipapakita dito para makapag-concentrate ako. Good thing na naglagay tayo ng cream sa paligid ng kilay ko kasi nararamdaman ng skin ko na meron diyang sensation sa balat, siguro para hindi humapde or something yung balat natin. I'll be back in a while kapag after 30 minutes ko na siyang nababad sa kilay ko. So, eto na siya mga kapatid. Natapos ko nang lagyan ng dye ang aking kilay. Hindi ko siya gaanong in-overdo. Hindi ko rin siya masyadong sinoke. Hindi ko din sinagad yung dye sa inner part ng kilay ko para maging medyo ombre yung dating niya. Ang issue ko lang naman talaga sa kilay is yung outer part niya, which is kailangan talaga nating medyo damihan yung dye. So, uulitin ko, ang ginamit ko is puro, hindi ko na hinaluan ng cream for a more dark outcome. Yun yung preference ko, ha. Wala naman akong naramdaman na any bad sensation sa skin ko, which is okay lang naman. Hindi tayo professional, so kung hindi natin perfect yung application, magkakaroon yan ng mga konting lagpas at hindi talaga magiging perfect yung shape na magagawa natin. It's okay. Dahil hindi nga tayo professional. So, nag-set na ako ng 30 minutes timer para masakto lang natin sa 30 minutes yung babad niya sa kilay natin. I'll be back in a while. And I'm back after 30 minutes. So, ang nakalagay talaga sa instruction ay apply the mixture on the eyebrows with the spatula and rinse off with water after 25 to 30 minutes. So, huhugasan muna natin siya. Yun ang totoong next na step. At natapos ko ng hugasan guys, yung kilay ko na ginamitan natin ng tint dye na to. Unfortunately, it's a bluff. Tingnan nyo naman, nakulayan ng bahagyang-bahagya lang yung kilay ko na merong hair strands. Pero yung ibang part niya na nilagyan din natin ng dye ay walang kulay. So, wala siya. Obviously guys, hindi ako satisfied sa naging result ng paggamit ko sa tint dye na to sa aking kilay. Siguro, makukulayan niya lang talaga is yung portion ng kilay mo na may hair, which is actually obvious sa mga nakikita nating reviews online. Hindi lang talaga ako naging happy now kasi base sa mga napanood kong reviews and test sa online, medyo nagkaroon ako ng expectation na magiging effective siya sa akin. Though effective naman siya sa kilay ko, pero yung part lang na may hair. Ngayon, gusto kong subukan yung black na shade ng brand na to or mag-try din tayo ng ibang brand. Or hanap din pala ako ng iba pang brand guys na posibleng magkaroon ng effect sa kilay ko. Guys, mag-recommend naman kayo ng mga eyebrows tint na pwede nating i-try. Gawa natin ng review. Kasi kailangan ko talaga siya sa kilay ko. Kailangan talaga siya ng kilay ko. Hindi ko preferred kasi magpa-permanent tattoo sa kilay because I'm afraid of medyo may fear ako sa result niya kapag ka nag-itch up na ako. Kaya dito lang ako sa mga tint dye na pangkilay. So, mag-recommend naman kayo guys, comment down below kung ano yung mga pwede ninyong isuggest na itry kong pangkilay at subukan natin yan. So, ang final conclusion ko sa tint dye na to is, it's a no for me. Siguro sa iba okay siya, but for me, it's not. Hindi siya naging ganun ka-effective sa akin. But I will still try the dark shade nito. So for the meantime, I will wait for your recommendations guys kung ano pa yung tint dye na pwede nating i-try. Thank you so much for watching this vlog episode. Don't forget to like and subscribe to my channel and share the video if you want to.
So see you again in my next one.